Pinuri naman ng mga lokal na pamahalaan ang Project NOAA ng Department of Science and Technology dahil sa ibinigay nitong sapat na impormasyon at paghahanda sa oras ng kalamidad. Nagbabalik si Julius Tisambron. Kahit walang patid ang koordinasyon ng mga local government units sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mas tila gusto ng mamamayan ang one-click easy access type ng disaster preparedness. Sa modernong panahon, nakikita at nararamdaman na ng mga Pilipino ang kahalagahan ng siyensya at teknolohiya sa bansa. Ngayon, hindi lang mga social networking sites ang pinupuntahan sa World Wide Web, kundi pati na din ang mga weather and calamity information dissemination gaya ng Project NOAA ng DOST at NDRRMC Batingaw application. NDRMC, we're always in constant communication with them. But in this day and age of technology, I don't think you even have to call them. The Project NOAA app, I personally have it in my iPad. I refer to it almost every day. In fact, pagka may calamity katulad nito, balik na naman ng balik doon. Hindi mo naman kailangan tumawag na sa kanila eh. Project NOAA has improved so much from the last time. Meron na silang 24-hour rain gauge. Meron na silang iba't ibang feature. In fact, meron pa silang GPS. Kahit papindot-pindot at pa-download lang, nagiging aware ka sa paghahanda sa kalamidad. Nitong nakalipas na bagyong Glenda, napaghandaan ng kanilang mga residente ang posibleng epekto nito dahil sa pagpapalabas ng agaran at tamang impormasyon sa lahat. I think ang purpose nila, kaya nila ginawa yung new and improved Project NOAA is for chief executives, for end users to just refer to it on your own. But of course, we do our repertorial. That probably will remain the same. But when it comes to being proactive, in our last command meeting with si Secretary Rojas, Pag-asa was there to brief us on how to use Project NOAA. Makikita sa aspeto ng kahandaan, marami ng mga pagbabago, kabilang ang pagpapahusay ng mga sistema. Samantala, hindi lamang bagyo ang kanilang pinaghahandaan kundi pati ang lindol. Matapos mapaulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na hinug na sa paggalaw ang West Valley Fault System at maaaring ikasawi ng maraming tao, 24/7 na silang nakaalerto. Ang preparation naman namin, hindi lang naman isang facet ng disaster. Ang pinapag-prepare na namin is a multi-pronged disaster, no? Kasama yung mga drills, of course, sa government buildings, sa school buildings, ang aming equipment. Yung mga gamit na yan, magagamit rin namin pagdating sa earthquake, no? So, it's more of capacity building training, tuloy-tuloy tayo dyan. Ngayong pabago-bago ang panahon, importante ang iba yung paghahanda upang makamit ang target na zero casualty. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Tisambron.